Hi guys, this is Ariel again and welcome to Umboy Vlog. Yes, for today's video ay marami nagtatanong sa akin. Marami akong nare-receive na mga PM o kaya mga comments sa ating mga video. Nagtatanong sila, Lods, paano po ba ako may invite ng ads on Reels? So ayan, alam nyo guys, ito ay base lamang sa aking experience at hindi ko naman sinasabi na dahil na ako ay isang expert pagdating dito sa larangan ni Meta. Pero sinishare ko lang sa inyo, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga experience natin, yung mga natutunan natin sa loob ng mga ilang taon na tayo ay naging digital creator dito kay Meta. So gusto ko rin din tulungan kayo at gusto kong sagutin yung mga tanong nyo na kung paano ba tayo may invite kay Ads on Reels. Alam nyo si Ads on Reels kasi talaga ay wala naman talaga siyang criteria na kagaya ng stars o kaya ng stream ads na pwede nating makita yung criteria kung paano natin ma-unlock ang ating monetization tools pagdating sa Ads on Reels. Dito lamang sa Ads on Reels ay talagang si Meta lamang yung nagbibigay ng invitation kung tayo ba ay karapat-dapat ng bigyan ng tools para sa Ads on Reels at para tayo ay kumita kay Ads on Reels. So ngayon, i-discuss ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo yung aking mga pamamaraan na ginawa kung paano ako nag-reels, kung paano ako nag-upload ng reels, ang ginagawa ko sa reels, at kung paano rin ako na-invite ni Meta sa Ads on Reels. So, tapusin nyo yung video na to dahil talaga magiging very informative, kapakipakinabang, at makakatulong din sa larangan ng pag-reels nyong lahat. Mga idol, kung papasukin mo ang mundo ng pag-reels, syempre, kailangan mo i-consider yung mga bagay na gagamitin mo. Unang-una, yung content mo, yung tinatawag nating niche mo. Okay lang naman kahit anong niche ang gawin mo, kung ano ba, kung saan ka ba magaling, kung saan ka ba hilig, yun yung gawin mong content. Halimbawa, magaling ka magluto, magaling ka maglinis, magaling ka mag-entertain ng tao, magaling ka kumanta, or magaling ka magpatawa. Lahat ng klase ng niche or content ay pwede mong gawin. Siyempre, kailangan natin isalang-alang kasi ang pag-reels kasi hindi siya biro eh. Kailangan mo ng time, effort. Siyempre, kailangan creative din tayo sa paggagawa ng ating mga niche or ating mga content para lagi tayo may upload araw-araw ng ating mga reels. Ang sumunod na i-consider mo, syempre magbigay din tayo ng consideration pagdating sa mga device o cellphone na gagamitin natin. Alam nyo guys, ang mga viewers kasi mga followers natin, kapag maganda yung quality ng video, mas pinapanood nila yung ating mga reels or yung ating mga video. So kailangan mag-focus din tayo, magbigay din tayo kahit papaano ng investment pagdating sa gagamitin nating device para mas maging maganda ang kalalabasan ng quality ng ating mga video o ating mga reels na i-upload. Ang question naman dito, gaano kahaba ba ang mas magandang i-upload na reels? Alam nyo guys, ang reels kasi pwede siya hanggang 90 seconds na video. So wala namang kaso kung gaano kahaba o gaano kaikli ang reels. Ang mahalaga, may quality yung ginawa mong reels, yung in-upload mong reels para panoodin ng mga viewers natin. So it doesn't matter kung gaano siya kahaba, basta huwag ka lang lalampas ng 90 seconds at huwag ka namang iigsi ng sobra. Basta hanggang 90 seconds ang pwede mong i-upload na reels sa inyong mga account. Ang sumunod na question naman dito is, ilang reels, gaano karaming reels ang pwede nating i-upload everyday para mas mabilis tayong ma-invite ni Facebook. Alam nyo guys, ito napakahalagang bagay ito na talagang dapat yung paglaanan ng oras at pansin. Alam nyo guys, feeling ko sa experience ko talaga, kailangan talaga consistent tayo sa ginagawa natin kay reels. I can say ang pinakamahalagang tips na masasabi ko sa inyo, kailangan mag-upload kayo ng reels nyo 1 hanggang 3 reels everyday. O kaya mas marami sa 3, mas okay siya. Walang problema, walang kaso naman yan kung gaano karaming reels ang pwede nyo upload. Kung kaya nyo mag-edit, kung kaya nyo gumawa ng reels na mas marami everyday, mas maganda. Alam nyo guys, kasi ganito base sa experience ko din, kailangan everyday meron kayong upload na reels sa inyong mga account o sa inyong mga Facebook page para mapansin kayo lagi ni Meta. Pag nakita kasi ni Meta na consistent ka nag-upload ng mga reels mo, mas malaki yung chance na bigyan tayo ng invitation para sa Ads on Reels. Lalong-lalo na kung marami kang engagement, entertaining yung reels na ginagawa mo, maraming nanonood, maraming nag-share, maraming nagla-like, napakalaki ng chance mong mas mabilis kang ma-invite ni Meta for Ads on Reels. So gawin nyo, itry nyo i-observe, mag-upload kayo ng reels everyday sa loob ng 30 days. Tingnan nyo, promise, kapag hindi kayo umabsent sa pag-upload, wala kayong na-miss na araw sa pag-upload, ang laki ng chance nyong kayo ay ma-invite ni Meta sa Ads on Reels. So yun ang mahalaga din. Dapat everyday nag-upload tayo ng reels at dapat consistent tayo sa pagre-reels. Bilang nagsisimula pa lang tayong sa mundo ng reels,
or nagsisimula lang tayo bilang digital creator, hindi pa ganun kalaki yung followers natin. So, hindi pa ganun kalaki yung mga viewers natin. Ang sikreto lang dyan guys, para dumami yung engagement mo, marami yung manood sa'yo, mag-share, mag-comment na mga reels mo, ay matuto ka rin mag-engage sa kapwa mo digital creator. Kapag may nag-comment, may nanood, pansinin nyo sila, mag-comment ba kayo, mag-follow ba kayo, panoorin nyo rin yung reels ng kapwa nyo digital creator. Promise, napaka-effective niyan para tumaas lalo yung engagement mo at marami kang mahakot na mga viewers o followers na makikipag-engage sa mga video mo. Guys, wag nyong gagawin yung mga fake engagement. Sasabihin nyo na panood nyo na yung reels pero hindi nyo naman pinanood. Wag ganun. Wag nyong dadayain ang mga sarili nyo at wag nyong dadayain ang mga followers nyo. Alam nyo guys, malaking bagay, malaking tulong ang naibibigay ng mga small content creator or yung mga followers natin na nag-i-engage sa atin. Kasi sila yung tunay na sumusuporta at tunay na magmamahal sa atin habang nandito tayo sa mundo ng reels. Kaya wag nyo silang pababayaan, balikan nyo sila, mag-engage kayo lagi, sipagan nyo, at talagang mahalin natin, yakapin natin ang bawat isa. Dahil ang sikreto dito, kailangan marunong tayong magbalik sa mga bagay na ginagawa o binibigay sa atin ng mga followers natin. Pinaka-importante sa lahat, dapat lagi tayong sumunod sa community policy standards ni Facebook. Yes, dapat wala tayong ina-upload na violation ng mga bawal sa community standards ni Facebook. Kasi kapag meron tayong binviolate doon, malabo tayong ma-invite ni Facebook sa ads on reels. Lalong-lalo na kung meron kayong nagawang mali o violation sa inyong mga account. Siguraduhin yung malinis at talagang wala kayong ginawang violation pagdating sa mga community standards ni Facebook. Dahil number one, dyan siya mahigpit. Kapag may violation kayo, X talaga doon, hindi kayo mai-invite. Kahit mag-upload kayo everyday, kahit marami kayong followers, o kahit marami kayong engagement, marami kayong viewers, pero kung hanggat hindi malinis yung account nyo at hindi kayo sumusunod sa community standards ni Facebook, malabo kayong ma-invite ni Facebook. So ugaliin nating mag-aral, magbasa ng mga community standards ni Facebook para maiwasan nating ma-violate o magawa yung mga ayaw na ayaw ni Facebook. Kapag monetize na kayo, sobrang higpit. At kapag hindi pa kayo monetize at hindi malinis ang account nyo, malabo kayong ma-invite. So guys, thank you so much sa panunood. Sana naman ay mag-follow kayo sa ating Umboy Vlog page. At sana naman po ay mag-comment kayo down below kung meron kayong gustong itanong, kung meron kayong gustong i-correct. Dahil hindi naman ako perfect at lahat naman ng sinabi ko sa inyo ay base lamang sa aking experience at sa aking mga nababasa na naaayon sa community standard ni Facebook. So thank you so much. Please follow and share. And mabuhay tayong lahat at good luck sa Reels journey mo bilang isang digital creator. Thank you and bye. Love you all.